So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist. Yan. So sa health tips and advice talaga, bago mo magagawa ang lahat ng bagay na dito sa buhay, kailangan talagang may kaalaman ka sa kalusugan. Lalo na sa kinakain araw-araw. Importante yan. Siguro kasi mahina talagang utak ko. Para sabihin mo iba namang istorya yan. Mahina talaga ang isip ko. Hindi ako marunong magligaw noon. Bago lang tayo nag-aral. Yun kasi, wala as in nating talaga ako na wala talaga dati. Pero hindi ako nagpapadown sa situation ko. May tao akong may pangarap. Hindi ako na makontento lang, ito lang buhay ko. Drive lang, trabaho lang doon, may asawa lang, hindi. Dapat maibibigay ko ako sa anak, di ba? At lalo na itong health tips and advice, sacrifice yan. Marami talaga mga bagay alamin. Para kung sabihin mo, ibang kurso. Kung anong kurso mo ngayon, engineer, teacher, doctor, or army, yung kalusugan about sa doktor, ibang kurso yan. Medical yan eh. Yun. Saan mo mahanap yung mga sinasabi mo? Sa mga alternative doctors, bihira lang ang few in the few. Rarest of the rarest lang talaga yan. Kung pupunta ka sa medical, di naman nila isasabi lahat. Lahat ng tao, wala, busy. Hindi nila ma-overcome ang challenges sa life. Biktima lang din sila. Hindi naman tayo perfectionist or nagdadaw ng ibang tao. Yun talaga ang situation. Walang pera, sakit. Yun ang mahirap. Yung sipag mo, yung trabaho mo, wala lang pag magkasakit yan. Paano ko nasabi? Puro lang kape. Ang kape, di na yan dapat iinumin sa walang kain. Dapat may laman ang tiyan mo kasi parang nag-i-invite siya na mag-digest eh. Yun ang iba, nagkakape, mag-u-ulcer talaga. Hindi nila alam yun. Walang panahon, walang time, nagmamadali, lagi naglalakad, lagi nagkukwento, nag-social media, kung magkikinig sa doktor, wala akong choice sa experience ko, wala akong choice. Naghanap ako, pero di ko ma-overcome ang challenges ko pag hindi ako pupunta sa doktor. Paano mo magagawa, maiisip ng tama, magagawa mo yung performance mo na hindi ka pagod, hindi ka diabetic, hindi ka high blood. Ba? Tama ang kinakain mo, binabantay mo yan. Tamang sapat sa tubig. Walang bakterya ang katawan mo, hindi sira ang ngipin mo. Hindi ka nagso-soft drinks. Maraming mga bagay dito sa mundo na akalang tama, parang mabuti, pero ang ending pala hindi maganda. Pero nung bata pa ako, maganda sigurong laging kain ng tinapay, no? Pero hindi mo alam na pag may pera ka pala nun at ginagawa mo yun, magka-diabetes ka talaga. Wala kasing time eh. Pag may pera, pag hindi ka spiritual, wala kang panahon sa health. Busy yan. Pagod-pagod na yan. Mahal ang gulay na yan. Busy ako eh. Yun na eh. Yung pag hindi ka spiritual. Ako dumaan din ako hindi spiritual. Uy na si Pierre. Meow! 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 Nagbablog tayo ha. O nakakain ka na. Shh. Yun lang din ang masasabi ko. Hindi natin masasabay ang lahat ng bagay sa mundo. Parang masaya pero hindi. Yun lang din sa kalusugan. Sa health tips and advice. Nasa mindset talaga yan. Ang sabi ng doktor, ang sakit na hindi makayang masolve sa doktor, ang katigasan ng ulo. Hard-headed. Ganito. Sabi mo yung mga masakitin, yung iba, hipokrito. Bakit ako inom ng tubig? Hirap nga eh, di ba? Tignan mo sa restaurant. Mga pagkain doon, di ba? May nakatabing tubig talaga, isang baso. Sa doktor, hindi yun. Yun. Depende sa doktor. Kung kain ng maraming karne, di ba? Puro araw-araw. Kung wala'y naggagabay sa'yo o hindi ka interes sa doktor, magkasakit ka talaga. Tapos wala ka pang pera, di ba? Tama-tama lang pera mo sa sahod mo, sweldo mo. Pumasok ka pa sa relationship. Mali din ang sama mo para ding auto-overcome na parang nakulangan tayo, no? Bali tinitig natin, bali slight ba ni kalusugan sa health at saka sa challenges in life. Magko-combine talaga yan. Kasi paano ka tatalino? Paano ka makatrabaho kung masakitin ka? Sino mag-a-apply sa'yo? Kasi ang trabaho, fit to work, healthy. Walang sakit. Kapital yan. Negosyo. Kapital yan ang walang sakit para makatrabaho ka. Yung makaaral ka, kapital din ang kalusugan. Sabi ng matatalino talaga tama niya, gulay.
Kinakain niya sinabawang gulay, yung mga matatalino. Pero paano pa siya naging matalino pa talaga? Yun na ako ka-curious. Researcher ako eh. Personal self-researcher. Wala nagkiklaim sa akin researcher. Ako magkiklaim na researcher ako sa sarili ko. Ano ba talaga tong skandal? Ano ba talaga tong paibol? Ano ba talaga tong parang uwaw na uwaw ako sa kaalaman? Lalo tong nagkasakit ako. Ano ba tong diabetes? Lagi kong hina, 'di ba? Kung hindi tayo malusog, bago ako maging normalize ang buhay ko ngayon. Lalo na tong breathing in, exhale at saka pagkain. Kung bibigyan natin na tayo ng doktor, yung mga kaalaman sa medical, doon pa tayo normalize yung buhay natin. Yun pa natin magagawa na may lakas ka, malusog ka, tama yung blood sugar mo, tama kinakain mo, umiwas ka sa mga bisyo, soft drinks para magagawa mo yung school at work mo. Okay? Hindi pa isama yung asawa dyan at bisyo mo. Itanggal mo. Para magagawa mo yung dapat mo gagawin. Mag-ipon, di ba? Magpunta ka pa sa other dimension. Mag-ipon ng pera at magnegosyo. Magplano ka na anong gagawin mo. Kaalaman din yun mag-business, magpera. Ako. Lalo na maganda yung si Chinkitan. Yun. May mga wealth coach dyan. Sa YouTube, lalo na sa Facebook ngayon. Yun ang kailangan natin ngayon. Ngayon, sa sobrang bilis ng panahon, parang kulang ang ano mo. Hindi na, yes, demand sa trabaho ang trabaho, yung effort talaga. Pero hindi ka makatrabaho kung may diabetes ka na, high blood ka na, nahihilo ka na, kung magbubuhat ka na, malabo ng mata mo, bigla ka lang nasusuka, kung walang disiplina, walang tatanggap na trabaho sa atin. Kung pupunta ka sa school, di ka na maka-school kasi na lagi ka nang napapatol, o tawag ito, scissor, yung nanginginig lang, nawawala sa sarili, or madaling magalitin, nahihina, mahina ang utak. Ganon din ang ano ko, hindi masyadong mabilis mag-catch up ang utak ko, o hindi sanay. Nung pinanganak kasi ako dati, kasi yung pagbuntis ng nanay ko, yung sa gamot, kasi yung nanay ko inubo. Pero hindi naman, buhay lang ako, pero hindi ako masyadong matalino. Hindi lang ako masyadong matalino kung nung kabataan ko. Ngayon, okay na ako ngayon. Kasi pumunta ako sa doktor. Pero guys, imagine mo na lang kung hindi pa ako pumunta sa doktor. Ano na lang ang buhay ko ngayon? May sakit ako, hindi nga ako mag-school ako, nahirapan ako pumunta sa work, nahirapan din ako. Lalo na kung may sakit ka, investment, nahirapan nga ako, malusog nga ako. Lalo na lang kung may sakit ka, di ka talaga makatrabaho. Ano na lang mangyayari sa buhay mo? PWD ka, wala ka rin person with disability. Diba kita mo yung PWD? Taong may sakit yun. Taong may problema sa buto, sa isip. Wala, mahirap din. Wala, kawawa din yan sila. Yun lang din na, yung hindi masyadong matalino, PWD din yan. Bilong ako dyan eh. Hindi masyadong matalino yung catch up agad. Kasi yun ang gusto kasi sa society ngayon. Pagkatapos ng school, matalino ka lahat, everything, excellent, perfect. Ngayon, pupunta ka sa trabaho, catch up ka eh. Madali kang sabihan, madali kang sumunod na instruction, malakas ka, matalino, marami kang talent. Pagsabihan mo, nagagawa mo agad, budget ang oras, yun ang ano. Paano yan nangyari? Ang kapital dyan, ang kalusugan. Pabilisan yan, hindi ka magalitin, pasensyoso, marami kang gagawin, iisipin, sacrifice. Yun. Kung gusto natin magagawa ang lahat natin gusto sa buhay, ang kapital talaga dyan, investment, ang kalusugan. Hindi ka diabetic, anin mo ba yung mga medal mo dyan, mga laki mong pera dyan, kung na-diabetes ka, kung ma-dialysis ka na, wala na. Naku, ililinis na lang, kidney transplant na, baguhan na, operahan ka na, papalitan ka na ng bagong kidney ang katawan mo. Bakit nasira ang kidney mo? Dahil sa mga bisyo, soft drinks, matamis, mataba, liver transplant, match ba ang blood type nyo? Diba, hirap, makalaki ang gastos. Yun lang din na ang iba, hindi sila spiritual, hindi nila ma-overcome ang challenge sa life.
Yun na nagkakaproblema sila sa kalusugan. Kailangan talaga, it's all start with imagination. Nagsimula yan sa pag-iisip. Siguro guys, kung ako pa baliw dati, patay na ako talaga ngayon. Secret lang to. Pero nung kaawa ni God Yahweh guys, lumapit ako sa Bible. Doon pa bumukas ang isip ko. Oo nga no, tama naman si Adan at Eva. Bakit itong mga sitwasyon? Pumunta ako sa doktor, take courage. Lakas ng loob. Hindi ka kailangan mahiya kahit yung sarili mo pamilya. To find the truth. Ganon ang pinagdadaanan ko. Hindi siya madali. Madali lang sabihin, pero to do it, tatanggapin mo lahat ng insulto. Lahat ng pagod, lahat ng walang pera, hindi enjoy. Single, walang pera. Hindi ako makatrabaho or hindi ako estudyante. Kasi walang pera, it's all down. Ikaw kaya mo ba ang pinagdaanan ko? Kaya mo ba na malaman tong mga nalalaman ko ngayon? Hindi, madali yan. Hindi naman ako nagkukwenta dito sa sarili ko. Bali, ang pinagdaanan ko, ang punto ko lang dito, na magagawa natin lahat ang gusto natin sa buhay kung malusog ka. Hindi ka diabetic, malakas yung katawan mo, tama ang kinakain mo, yun. Doon tayo lalakas, tatalino yung utak natin. Ang background talaga dyan, yung spiritual, prayer at kalusugan. Health is wealth. Prevention is better than a cure. Yung gamutan. Kinakain yan. Let your food be your medicine, and let their food thy medicine, and let medicine be thy food. Yung Garden of Eden, yung sa Bible, connected yan, sumpay-sumpay, dugtong-dugtong yung sinasabi ko. Bago ka mag-asawa dyan, ayusin mo na yung school at work mo, makaipon, hindi mo diretso ka sa jowa, pamilya. Kasi wala kang kaalaman. What if mali ang sinama mo rin, ang anak mo, hindi mo naturuan ng maayos, matigas ang ulo, maghiwalay lang din kayo. Ba, sayang lang. Bakit nangyari yun? Hindi spiritual. Hindi ka rin malakas yung spiritual mo kung hindi ka rin malakas sa kalusugan. Hindi ka makaisip ng maayos. Then lalo pang nagbibisyo tayo, walang tawag na self-control. Na di mo magagawa lalo yan. Yung challenge sa buhay, di mo ma-overcome natin yan. Kasi may mga lintang humahawak datin dyan sa ating buhay. Bisyo, babae, droga. Papay, ulit-ulit na lang natin yung mga bisyo na yan. Para reminder, alak, sigarilyo, soft drinks, shabu, cocaine. Yun ang mga linta na activity. Di pa nag-iipon, puro cellphone, sobrang laro. Yes, radiation. Ano pa, chicks to, kahit sino lalaki, babae, mag-HIV ka, STD, patay na. Yun ang linta. Buti na lang, di ko nagawa yun. Akala nyo madali. Madali lang sabihin. Or gagawin ko to, oy, sige Relio, tigil-tigil ka na to, mababaliw. Tawag ng alipin tayo sa sariling isip. Pag may bisyo ka, alipin tayo sa sarili mong desisyon. Para, kasi tali kasi yan, nakatali yan, yung parang slave yan eh. Wala kang magagawa, wala kang mapupunta kung bisyo lang ginagawa mo. Magkasakit ka pa rin. Kahit okay lang kung tatanda ka pa kung may bisyo ka. Kadalasan namamatay, maraming nagkasakit. Swerte lang kung matanda ka, kasakit. Umabot ka ng matanda kahit nagbisya ka nung kabataan. Ngayon, soft drinks ka araw-araw, 2 taon lang patay ka na. 3. Kahit mga mismo lang, soft drinks. Iisipin mo na lang, gaano kaliit lang yun. Diba? Kain mo pa mga processed food. Gulay, ang hirap na mag-slice. Dali lang naman mag-slice. Isip lang nagpapahirap. Di uminom ng tubig, soft drinks, juice na artificial, puro tinapay, kape. Alam mo, bakit nagagawa ng tao yun? Kasi walang spiritual. Di mo ma-overcome ang challenges kasi wala ka. Yung problem, nagbalik-balik, nagsa-cycle lang. Ngayon, anong gagawin mo para ma-solve to? Talagang spiritual. Ang spiritual, ma-imagine mo ang mangyayari. Tama yung decision ko, yung imagination ko. Naitanong yung auntie ko na sawa ng kuya ko, yung mama niya.
Si Dalia nagtatanong sa akin na, Mia, bakit daw hindi ako nagtatrabaho? So, te, pasensya natin, hindi ako nagtrabaho. Kasi te, ano bang gagawin ko sa sa aking trabaho at yung pag-aaral kung magkasakit ako, yung paggamutan ko sa sakit ko, kulang pa ang sahod ko sa trabaho ko. Kahit patayan pang trabaho yan, hindi ko naman tinuro ang mga tao na maging tamad, hindi na magtrabaho. Talagang bibigyan talaga ng oras yan. Kapag may anak asawa ka, papagod ka na, magmamadali ka na. Kasi, yes, congratulations, may jowa na siya, ganito. Hindi ko sinasabing hindi ka na mag-asawa. Ang unang gagawin doon, yung pag-asawa, huli na yan. Sa final stages na yan. Nakaya mo na lahat. Pero nung nagka-graduate ka lang, yun pa pagtatrabaho mo, papasok ka sa jowa agad, mag-asawa ka. 50-50 lang yung sitwasyon mo dyan. Paano kung nasabing 50-50? Ang asawa mo baka maghanap ng iba yan, magkakaliwa, may anak ka, or mag-steady yan, or di mo alam sino yan. May chance na yung pera mong tinatrabaho mo, ilang years na suporta mo sa kanya, wala ka ring matira sa sarili mo, lalo na ang lalaki. Ang babae, kung what if, hindi spiritual, puro bili ng bili siya ng mga damit, puro paganda doon, puro lang siya barkada doon, nagpapaganda siya para paghanap ng foreigner kasi maraming pera yun. Diba? Yun ang tinatakutan ko na hindi ko mag-asawa ng maaga. Yun. Wala ka lang time sa sarili mo. Bilis ng araw, oras, buwan, taon. Ayun, madali din lumaki ang anak mo ngayon. Ang anak mo matigas ang ulo. Ang asawa mo, di alam yung gagawin. Demanding siya. Ano bang magagawa sa gusto mo? Di mo magagawa ang gusto mo. Sacrifice talaga siya. Ngayon, galit na galit ka sa asawa mo kasi sino-sino na lang pinapansin niya, barkada niya, friends niya, masyadong delikado yun. Yun lang din na sa akin, kung may pera, samahan nyo talagang babae. Hindi pwede na hindi naman tayo na controlling ng babae. Hindi pwede na, ako pa, nililigaw pa lang din, naghanap-hanap na siyang iba. Ex na yan sa akin, ganun ako kasensitibo. Grabe ka perfectionist, no? Sa relationship. Kasi ayaw kong imumura yung sarili ko na low value lang ako na iningatan ko naman yung record ko para kung si boxing 0 losses Hindi pa ako nakatira ng babae, pa ako yung undefeated pa ako So sa boxing, wala pa kong talo Yun lang din. Sa kalusugan, may talo na ako dyan. Nakasakit na tayo dyan. Pero about sa relationship, undefeated pa tayo dyan, record. Mga champion pa tayo dyan. Malakas tayo. Diba? Ano mo bang may asawa ka nga pero hindi ka nga masaya. Masakitin ka nga, wala ka nga pera. Matured ka pa dyan. Ito kung matured ako ngayon, kung tingin niyo sa YouTube ngayon, mas matanda pa siguro ko dati. Kulubot talaga mukha ko, payat. Kahit anong kain ko, wala talaga. Kahit ang trabaho ko, napapagod talaga ako. Hindi ako makapokus, hindi ako makatindi sa sinasabi. Yun ang problem ko. Gusto ko maging matalino sa school. Hindi ko magagawa. Anong problema? Anong kulang? Kulang ba ako sa vitamin 12, vitamin B12, anemic ako, kulang lang vitamin C. Wala akong malnutrition. Walang B3, B1, walang soya milk. Ako, mabulaga ka na lang na, ganun pala. O yun ngayon, yung mga ordinaryong tao, yon. Yung mga teenager, pa-check up kayo sa alternative doctors, yung yung quantum check up. Bibigla ka na lang na ang daming listahan ng sakit mo. Taas ng kolesterol, baradong heart, parang wala kang oxygen ang dugo, ang utak. Yun, dami. Yun lang din ang skin ko, marami din yan. Sabi ko talaga akala ko ako lang may problema. Yung mga kabataan na nagpapa-check up, yung mga teenager noon, daming listahan na ng problema. Ganun, no? Marami. Sabi ko, ano na lang, kung ikaw walang panahon sa sarili mo. Sa like, subscribe ko, Michelle. Love you, peace, love you all. Thank you po.